So yun mga ka-streetwise, no, teka lang madilim, no. So balita ko po kasi medyo nagmura na daw yung presyo ng bigas. So ngayon puntahan po natin yung mga madadaanan po nating bilihin ng bigas, kung totoo ba yung bali-balita na mura na yung bigas. Okay? Subukan natin pumunta sa isang malaking supermarket. Tingnan natin kung magkano ang bigas doon. Bali dito, makikita natin yung per kilo ng bigas, 46 pesos. So, bali dito sa supermarket, makikita natin dito yung presyo ng imported. Yan. Screenshot nyo na lang. Syempre mga streetwise, supermarket yon, medyo may kamahalan. Pero 46 pesos, mura na po yun kumpara dati sa 60 pesos. So ngayon, punta tayo sa barangay namin. Tingnan natin kung magkano yung bigas doon. Yan so dito tayo ngayon sa tindahan sa may bandang barangay namin. So may 54, 52, 48. So may 48 dito. And then may 42 pesos mga kababayan. 45 meron din. Yan. So malayong-malayo po ito sa dating presyo ng bigas na nirereklamo po natin na 60 pesos. Okay? Ang nakakatawa kasi dito mga kababayan, nung 60 pesos po yung bigas, ang iingay po ng mga Duterte supporter. Ngayong 42 pesos, di ba tahimik sila ngayon? So yun mga kababayan, no? So settle na po tayo doon. So kung dati nga po, yung bigas ay pumalo nga ng 60 to 65 pesos. So ngayon may mabibili na po tayong bigas na worth 42 pesos. So sobrang tipid po doon. So ano bang gusto kong ipunto? Kung bakit ko po ginawa yung video po na yun, napakasimple lang. Pag-usapan po natin yung katangahan at kagaguhan ng dating DA Secretary na akala mo naman madaming nagawa. Ito nga po si Manny Piñol. Tingnan nyo to. So yun nga po mga ka-streetwise, no? Meron po kasing kumakalat ngayon dito na video ng pangangampanya. At ang bida dito, itong ugok na si Manny Piñol. So ako, nagulat talaga ako dito, no? Na ang kinakampanya pala ngayon ni Manny Piñol mga Duterte. Akala ko ba kaya siya nag-resign bilang DA Secretary dahil hindi niya nagustuhan ang pamamalakad ng mga Duterte sa Department of Agriculture, especially yung Restrification Law. So ano yun? Kabulshitan lang pala iyon? Di ba nakuha niyo yung point ko mga kababayan? So ngayon, tingnan nyo to pakinggan nyo to. Sigurado nga nagalingkod karon sa atong Kapitolyo magpabilin sa ilang pwesto o sa 2028 birahon nila ang North Cotabato nga musuporta kay Martin Romualdez. Why? Why? Because ang asawa ni Martin Romualdez pag umangkon sa bana ni Lala Talinio Mendoza. Hirap no? Bisaya kasi di ko maintindihan. Pero alam nyo, no? Ang tawag kasi dito kay pokretohan. Kay pokretohan po ito. Di ba? Alam naman po natin na palpak po ang Duterte administration pagdating po sa agriculture. So yung restrification law po na naging salot po sa bansa po natin, ang nagkaroon po ng epekto dito nung pagpasok na po ng PBBM admin. Kaya nga po pumalo yung bigas ng 60 to 65 pesos dahil nga po dito sa restrification law nga po ni Digong. At ngayon, nagkakalat ngayon ng chismis itong si Manny Piñol. Pukuntingin natin That is the truth. They cannot deny that. Mao gani gusto na ko masabtan ninyo kini because ang ipanghimo nilang mga programa, ang agenda nga gihimo nila tunay kalabtanan sa ilang paningkamot na magpabilin sa pwesto. But ewan ko, di ko maintindihan yung point niya dito kasi Bisaya nga, no? Pero ngayon pag-usapan ngayon natin to. Pag-usapan natin ano bang nagawa ni Manny Piñol sa Department of Agriculture nung siya po yung secretary. Ito po, nabalita ito pakita ko na lang dyan, 2018, di ba? Duterte on fears of rice shortage, marami namang bigas. So magkano pumalo ang bigas nung panahon ni Manny Piñol? 70 pesos. Oh, tingnan nyo ito, balita ito. Oh, so may reference tayo. Hindi po tayo nagpaparatang. So sabi dito, some lawmakers have been calling for the resignation of Agriculture Secretary Manny Piñol and National Food Authority Administration Jason Aquino over alleged incompetence in dealing with country's rice situation, with Zamboanga City and Basilan now under state of calamity as rice prices soared as high as 70 to 80 pesos per kilo. Kung nung panahon nga po ni PBBM, no, na nagkaroon na nga nakapalpakan sa restrification law, nakagawan nga po ni Digong,
pumalo lang po ng 60 to 65 pesos po ang bigas. Nung panahon po ni Manny Piñol, nung siya po yung DA Secretary, naging 70 to 80 pesos. Tapos ngayon, magbibida-bida siya ngayon, at ang ibibida niya ngayon, ang kinakampanya niya ngayon, ang mga Duterte, na nagpahirap po sa mga farmer. Talaga? So akala niyo po, tapos na po tayo kay Manny Piñol? Hindi pa po. Nagsisimula pa lang tayo. So ang yabang-yabang po ni Manny Piñol na sinasabi niya na nung ako naging DA Secretary, wala namang anomalya sa opisina ko. Bullshit, mga kababayan. Tandaan po natin, si Manny Piñol din po, naging kasangkapan po ni Duterte para takutin daw di umano yung mga fisherman. Tingnan nyo to, naalala nyo to, basahin na lang po natin na syempre pag tayo nag-content, palaging may ebidensya at merong reference. So tingnan nyo to, sabi dito, Piñol was involved in the last 3 controversies in 3 years as Agriculture Secretary. The most recent was his handling of the case of 22 fishermen whose boat was sunk by the Chinese fishing vessel on June 9 while it was anchored near the Fleet Bank. So ito, para mas maganda, explain na lang po natin. Naalala nyo po yung yung mga fisherman po na binanggaan ng Chinese vessel na yung sinabi nga po ni Digong maritime incident daw. So ngayon mga kababayan, nung kinausap po ni Manny Piñol, itong mga fisherman po na to, nagbago po sila ng statement. So sabi ngayon ng mga fisherman, kami po ay tinakot lang po ni Manny Piñol. Bilang DA Secretary, dapat, di ba, hindi ka pro-China. Dapat pro-Filipino ka at dapat kampihan mo yung mga fisherman na binanggaan ng Chinese vessel. Tapos ngayon, ano paratang mo ngayon? Di ba? Yung mga congressman, si Martin Romualdez daw, hindi daw aalis sa pwesto. Di ba may election tayo? Di ba, ito po yung mga paratang po ng mga DDS na walang kakwenta-kwenta. Puro paratang na walang ebidensya. Tayo, parang salita may ebidensya. At hindi lang yan, meron pa isa dito. Ito malupit. DA has accumulated over 4 billion in unliquidated fund transfer according to the Commission on Audit. Diba, in the Facebook post, Piñol said there was nothing irregular about the COA report and, diba, the funds that were transferred to other government agencies and organization only need liquidation. Pero mga kababayan, bawal po yun. Diba? Meron kang unliquidated funds na nilipat mo nang wala man lang paalam, samantalang meron tayong GAA na dapat sinusunod. 4 billion po yun. So, hindi ka malinis. At alam nyo, nakakagulat dito, bilib na sana ako dito kasi, kaya nag-resign, kasi nga po dahil sa recertification law, pero, in the end, kakampi rin pala sa mga Duterte. Tandaan po natin, ang may gawa po ng recertification law, ang mga Duterte, si Digong, at saka si Cynthia Villar. Tapos malalaman natin, ikakampanya mo, mga Duterte din. Nanira ka pa. Yan tayo So ngayon, mga kababayan, ang gusto kong malaman sa inyo, ako nagulat talaga ako, na itong si Manny Piñol pro-China pala ito. Imbis pala na mga fisherman na mga Pilipino yung kampihan, mga Chinese pa yung kinampihan. Di ba? Hindi, nagulat talaga ako. Okay. So yan, nasa kayo po, ano pong masabi nyo nga po dito sa ginawa ni Manny Piñol, Kasi, ako, farmer ako Kaya, nakaka-disappoint lang, So yun, comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, kita na ulit tayo sa susunod nating video. Salamat.